Paghahanda na lang para sa 2025 elections ang tinututukan ngayon ng COMELEC matapos suspindihin ang pagproseso ng mga lagda para sa People's Initiative ng Chacha. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kita niyo po yung ating itsura ngayon. Medyo nakangiti ang inyong Commission on Election. So kahit paano po medyo nawala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. Nakaluwag daw sa gawain ng COMELEC na hindi muna nila iniintindi ang People's Initiative matapos nilang suspindihin ang Resolution 10650 na gumagabay sa ganitong inisyatibo. Kaya makakatutok raw sila sa paghahanda sa 2025 national and local elections. Sa February 12, sisimulan ng COMELEC ang pagrerehistro ng mga botante na idedeklara nilang pambansang araw ng botanteng Pilipino. Magpapatuloy ang registration hanggang September. May aktibidad din daw sila sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang sa Kalayaan Islands sa Palawan, kung saan magkakaroon din ng registration of voters. Napakasimbolik kasi yung Kalayaan kasi ang gusto nating sabihin at ipakita kahit saang parte ka ng bansa mararating ka ng Commission on Elections para man lang kahit paano maengganyo, mahikayat natin ang mga kababayan natin na magpa-rehistro. Nagpapatuloy din ang bidding para sa gagamitin ng COMELEC sa eleksyon. Ang ballot box halimbawa ng lone bidder na Mirror Systems, sinubok kung pasok sa rekisitos ng COMELEC, partikular kung matibay ba ito. At kung di papasukin ng tubig. May pre-bid conference din ngayong araw para sa Secure Electronic Transmission Services na gagamitin para sa pagtatransmit sa resulta ng halalan. Tiniyak ng COMELEC na hindi uusad ang People's Initiative dahil suspendido ang rules kaugnay nito. Iingatan daw nila ang mga pirmang nasa kamay na nila pero nanawagan din sa mga nasa likod ng People's Initiative na maaari nilang bawiin ang mga pirma. Ibinahagi nga ni Garcia na meron ng bumawi ng signature sheets na naglalaman ng halos 4,000 pirma sa probinsya ng Antique. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.